Biglang may isang sinag ng liwanag na sumugod at nagsabi, "Nandito na pala kayong lahat." Sumimangot si Hamarang nang hindi masaya at nagtanong sa taong dumating, "Dati kang nasa pangunahing pamilya, paano ka nakaakyat sa bundok?" Tiningnan ni Yuan ang taong dumating at medyo nagulat, hindi makapagsalita. "Ay ikaw? Hindi ba ikaw si Mok, ang pangalawang nakababatang kapatid ni Hamarayang, ang dakilang master ng katarungan, tagapuksa ng mga demonyo?" Ngumiti si Hamaklay at bumati, "Matagal na tayong hindi nagkikita." Sumagot si Hamarang sa kanya nang walang pakialam, "Maligayang pagdating." Humakbang si Hamajin at nagtanong, "Anong ginagawa mo dito?" Tumayo si Hamakol na may misteryosong ngiti at sinabi, "Huwag kang mainitan ang ulo. Nagdala ako ng bisita para sa inyo ngayon." Nang marinig ito, nagtanong si Hamarang nang may pagdududa, "Bisita? Isang tao ang dumating mula sa likuran, matagal na rin, hindi ba? Ang elixir na inihanda ko, nagtataka ako kung kaninong mga kamay mapupunta." Ang pinuno ng Tang clan ng Sichuan, ang Poison King Denon. Tiningnan ni Hamajin ang taong dumating ng may gulat at bumulalas, "Bakit ka nandito?" Nagtanong ng madilim ang Poison King Denon, "Ano ang tungkol sa pagpunta dito? Hindi ba ako pinapayagang pumunta? Tama ba yun, pamilya HHA?" Nang marinig ang banta at ang boses ng Poison King, namutla ang mukha ni Hamajin at nauuto, Hindi yun ang ibig kong sabihin." Mas kalmado si Hamarang kaysa sa kanya at sinabi ng walang pakialam, "Hindi yun ang ibig sabihin niya, Senyor. Salamat sa pagsuporta sa amin sa espiritual na gamot. Patawarin niyo ang walang kakayahang junior na ito sa hindi pagpunta para magpasalamat sa inyo ng personal." Sinabi ng Poison King ng may kasiyahan, "Natutuwa akong sinabi mo iyan." Sa sandaling ito, isang protector ang sumugod na nagpapanik, "Pinuno ng pamilya, patawarin niyo ang aking kawalang galang, mayroon akong kailangang iulat na apurahan. Nakikiusap ako sa inyo na itigil ninyo agad ang seremonya ng inisasayon." Nang marinig ito, nagulat si Hamarayan at mabilis na nagtanong, "Bakit ititigil? Anong problema?" Nag-alinlangan ang protector at sumagot, "Si Young Master Hassan, nakuha niya ang 11 sa 20 kahoy na plaque na nakakalat sa bundok." Naniniwala ang protector na nagloko ang Young Master. Sumigaw ng naiinip si Hamajin, "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, protector? Dalhin mo agad ang Young Master dito." Sumagot ang protector, "Nagpadala na ako ng mga tao, ngunit natalo ang lahat ng 3 protector na tumanggap ng utos na arestuhin ang Young Master. Kahit magpadala pa tayo ng mas maraming tao, para lang tayong nagpapadala ng mas maraming karne para magsanay ang Young Master." Medyo natigilan ang lahat ng marinig ito, "Mga protector. 3 sila." Hindi alam ni Hamarayang ang iisipin, madilim ang kanyang mukha. Biglang tumawa ang Poison King, "Haha, nakakatuwa. Ang taong ito ay talagang walang balak itago ang kanyang lakas." Inisip ni Hamajin ng galit, "Sumpa, bakit ko hinayaang makita ng mga bisita ang kahihiyang ito ng pamilya?" Tumawa rin ng malakas si Hamakol at sumang-ayon, "Tama, Senyor." Sinimula ni Hyun ang, "Hoy, amuin mo rin siya." Ngumiti ng may kahulugan ang Poison King at sinabi, "Hindi iyon masama. Sa kabaligtaran, hindi ba magiging malakas ang mga taong tulad niyan sa hinaharap, tulad ng kapatid ko?" Nagtanong si Hujane ng may pagdududa, "Ang kapatid mo, Senyor?" Biglang nagsalita si Hamarang na tahimik sa buong oras, isa sa 10 dakilang master sa mundo, ang #1 swordswoman ng Sichuan. Nang marinig ito, nagulat din si Hama. Ang taong iyon ay kapatid ng Senyor. Tumawa ang Poison King at nagtanong, "Oh, hindi ba alam ng lahat?" Mahinang sinabi ni Hyun, "Ang alam ko lang ay kabilang ka sa pamilya D." Ngumiti ng may pangunawa ang Poison King at sinabi, "Well, hindi nakakagulat na hindi alam ng lahat. Umalis na siya sa pamilya matagal na." Seryosong nagtanong si Hamaryong, "Poison King, sinasabi mo ba na magiging ganyang tao si Sokhan?" Mahinang tumawa ang Poison King at sumagot, "Sino ang nakakaalam kung magiging malakas siyang tao kapag lumaki siya?
Gayunpaman, ang mga natitirang nabubuhay na bata ay tiyak na magiging kilalang tao sa hinaharap. Sundan natin, baka nasasaksihan natin ang kapanganakan ng isang dakilang master. Nakikipaglaban si Sokhan sa Protector sa kagubatan. Hindi mapigilan ng Protector na pawisan ng labis, hindi makapaniwala kung paano gumalaw ang isang taong hindi pa natututo ng martial arts ng ganito. Naiintindihan ko na kung bakit natalo ang tatlo. Hindi ko siya pwedeng maliitin. Mabilis na umatras ang Protector. Hinabol siya ni Sokhan na may mahinang ngiti, saan ka pupunta? Kailangan mo pa akong bigyan ng mas maraming kahoy na plate. Nang makita si Sokhan na paparating, naisip ng Protector sa kanyang sarili, eto na. Kailangan kong harangan ang sipa na iyon. Bakit walang depensa ang kanyang ibabang katawan? Ngumiti ng nakakaloko si Sokhan at determinadong sumipa ng diretso sa ibabang katawan ng Protector. Parang nabasag ang itlog ng Protector at tumulo ang luha sa kanyang mukha sa sobrang sakit. Bumagsak siya sa lupa at humiga. Matapos ang mahabang panahon ng nakakapanghinayang sakit, dahan-daang binuka ng Protector ang kanyang bibig. Bakit gumamit ng ganyang kasuklam-suklam na trick? Tiningnan siya ni Sokhan na may inosenteng ngiti at nagtanong, may problema ba? Mas mabuti ito kaysa matalo, hindi ba? Nakatingin sa ibaba, sinabi ni Sokhan sa nanginginig na Protector, naiintindihan ko ang sakit ng masipa doon, dahil alam ko kung ano ang pakiramdam. Pero bakit hindi mo muna ibinigay sa akin ang kahoy na plate bago kayo manggal? Nang inag ang buong katawan ng Protector sa sakit, ngunit matigas ang ulo niyang sinabi, hindi ko tatanggapin iyon. Paano gagamit ng ganyang kasuklam-suklam na trick ang isang young master mula sa matuwid na paksayon? Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang kahoy na plate. Tinuya ni Sokhan, pero natalo ka sa maruming trick na iyon, kaya iyan lang ang kaya mo. Nagdahilan ang Protector dahil lang mas mababa ang posisyon namin at hindi kami pinapayagang saktan ang mga kalahok. Sinabi ni Sokhan, kung gayon, tingnan natin. Nagulat ang Protector at walang oras para mag-react. Seryosong sinabi ni Sokhan, lumaban ka ng totoo. Ipakita mo sa akin ang lahat ng kaya mo. Tumahimik ang dalawa, sinusukat ang isa't isa. Nagtago si Hamyang Wu sa likod ng puno, nag-aalala sa sitwasyon. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit niya pinupukaw ang Protector team nang walang dahilan? Itinaas ng Protector ang kanyang espada, tumataas ang kanyang pamatay-tao na intensyon, huwag kang magsisi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa young master. Pagkatapos ay mabilis siyang nawala. Namutla ang mukha ni Hamyang Wu, katapusan na ito. Mabilis na lumitaw. Ang Protector mula sa itaas ng ulo ni Sokhan, gustong tambangan siya mula sa likod. Sobrang nag-alala si Hamyang Wu kaya hindi siya mapakali, iyan ang tunay na kapangyarihan ng Protector team doon sa itaas. Sinundan ni Sokhan ang paalala ni Hamyang Wu, mabilis na bumaba ang espada, gustong tagteran si Sokhan. Sa sandaling ito, puno ng malamig na liwanag ang mga mata ni Sokhan habang mabilis niyang hinawakan ang kanyang espada at lumingon. Limitless Heavenly Return, direktang hinaranggan ang talam ng Protector. Tiningnan ng Protector ang espada sa kanyang kamay nang hindi makapaniwala, hindi gumagalaw ang kanyang espada, parang may invisible na humaharang dito. Ha! Bigla niyang naramdaman ang papalapit na panganib, isang higanting espada ang bumagsak mula sa langit, direktang nakatutok sa espada ng Protector. Limitless Crushing Heaven, bumagsak ng may puwersa. Naguluhan ang Protector, nagtataka kung ano ang nangyari. Habang naguguluhan siya, isang espada ang nakatutok sa kanyang mukha. Matagumpay na lumapit si Sokhan at nagtanong, kumbinsido ka na ba ngayon? Ibigay mo na agad ang kahoy na plate. Ikatlong araw ng seremonya ng pagpasok. Sumpa, bakit hindi ko ito mahanap? Galit na nagmura si Hajyo. Iniisip sa kanyang sarili, tiyak na nakatago ang kahoy na plate sa paligid ng bangin na ito, pero bakit hindi ko ito mahanap? Ako dapat ang unang makahanap ng 11 kahoy na plate kaysa sa sinuman. Ngayon na ang oras para magdesisyon kung sino ang mananalo. Hindi, kailangan kong makakuha ng mas marami. Dahil nakipagtulungan ako sa dalawang ito, tutulungan nila ako, at kailangan kong makuha ang elixir ng pamilya Dang.
Kung hindi, bababa ang impluwensya ng mga negosyante ng dehang kapag nakikipagkompetensya sa ibang mga tagapagmana sa hinaharap. Sa kanyang kamay ay isang kahoy na plate. Ang kahoy na plate, mayroon na akong pang-apat. Tuwang-tuwa si Hadjo at inabot para kunin ang kahoy na plate, ngunit sa sandaling ito, isang kamay na mas mabilis kaysa sa kanya ang umagaw sa kahoy na plate. Ngumiti si Hanggu sa kanya, "Hello, Kuya Joe, pasensya na, pero kukunin ko muna ito." Galit na sumigaw si Hadjo, "Sokhan, Hanggu, akin yan. Ibalik nyo yan." Mahinang ngumiti si Sokhan at hinayla si Hamyangwoo, sumasagot kay Hadjo, "Hindi mo pa nga nahahawakan, paano magiging iyo? Natatandaan mo ang postahan natin. Hindi ko hahayaang makuha nila ang kahoy na plate dito. Kailangan kong bawiin ito." Naisip ni Hadjo at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para umakyat sa tuktok ng bundok. Sa wakas ay sumilip ang kanyang ulo at sumigaw, "Teka!" Tinuya siya ni Sokhan, "Ang bilis mong umakyat dito." Matigas ang ulong sinabi ni Hadjo, "Ako ang unang nakahanap niyan. Tumahimik ka at ibigay mo sa akin yan." Mahinang ngumiti si Sokhan, nagpapanggap na naiinip, at sinabi, "Bakit ka laging nagmamaktol tungkol sa kahoy na plate dito? Makakahanap ka naman ng iba sa ibang lugar, marami dito sa bundok. Marami na akong nakuha, saan ka pa makakahanap ng mas marami kaysa sa akin?" Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bag para ipakita ang kanyang tambak ng mga kahoy na plate. Sobrang inggit si Hadjo kaya muntik na siyang mabaliw nang makita iyon. Yan lang ang mga kahoy na plate. Imposible. Nalampasan niya ang 10 plate sa tatlong ito. Hindi ko siya matatalo kung mayroon na siyang mahigit kalahati ng mga kahoy na plate. Kung ganun, kailangan kong nakawin ang mga iyon. Maglaban tayo, Sokhan. Kung matatalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng mga kahoy na plate na iyon. Nakita ni Sokhan ang sakam na ekspresyon sa kanyang mukha at malamig siyang tumingin sa kanya. Sinasabing ng hindi masaya, "Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi mo ako matatalo." Kaya pagkatapos ng mahabang panahon, malungkot na sinabi ni Hadjo, "Hindi mo pwedeng gamitin ang paraang ito sa akin para makakuha ng mas maraming kahoy na plate." Naiinip na nagtanong si Sokhan sa kanya, "Sumuko ka na ba? At huwag mong kalimutan, magiging alipin kita hanggang 20 taong gulang ka." Sumigaw pa rin ng malakas si Hadjo, "Kalokohan. Hinding-hindi ako susuko sa isang bastardo na tulad mo." Binigyan siya ni Sokhan ng isa pang bagbog sa loob, "Kailangan kong maging pisikal palagi." Naglakad si Hamyangwoo sa unahan, nakatingin sa bundok sa harap niya at sinabi, "Nandito na tayo, Kuya Sokhan, dumating na tayo." Tiningnan ni Sokhan ang mataas na bundok sa harap niya at sinabi ng may ngiti, "Kahit medyo maaga pa, oras na para tapusin ang seremonya ng pagpasok na ito, tama?" Biglang may dumaan sa kanya, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa kagubatan. Nagtaka si Sokhan sa kanyang sarili, "Ano iyon kanina? Parang may dumaan lang sa mukha ko." Biglang sumimangot si Hamyangwoo nang nag-aalala at sinabi, "Kuya Sokhan, parang may dumaan doon." Sinundan ang tingin ni Hamyangwoo, natuklasan niya ang isang dating kakilala, si Hamran, ang panganay na kapatid ng 3 magkakapatid. Sa sandaling ito, may dahan-daang lumabas mula sa kailaliman ng kagubatan at mahinang sinabi, "Oh, sayang, parang nasobrahan ko na naman. Kapag nasa sabik ako, hindi ko mapigilan ang lakas ko." Medyo natakot ang tatlo at nagtanong sa taong papalapit, Sino iyan?" Maingat na sumigaw si Sokhan, "Sino iyan? Magpakita ka." Lumabas si Hamyangwoo na tumatawa at itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, "Halika, kumalma kayo. Wala akong balak pumatay sa inyo. Naglalakad-lakad lang ako at kinuha ang ilang kahoy na plate." Ang lalaki ay mukhang palakaibigan, nagpapanatag sa mga bata, "Halika, kumalma kayo. Wala akong balak pumatay sa inyo." Ang lalaki ay bahagyang ngumiti at itinuro ang kanyang sarili, sinasabing, "Naglalakad-lakad lang, kinuha lang ang ilang kahoy na tablet." Nakilala ni Hadjo sa likod ang isang kakilala at nauutol na yumuko, Tito, Ama, bakit ka nandito?
Nagulat si Sokhan nang marinig na tinawag ni Hajo ang lalaki na Tito Ama. Sinusubukan niyang ayusin ang kanyang mga alaala, Tito Ama. Hindi ba ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay mayroon lamang isang nakababatang kapatid, si Hyun? Oh, tama, may isa pa nga. Ang ikatlong kapatid ng pinuno ng pamilya, si Hamkol, na namatay habang nasa misyon para sa Righteous Heaven Alliance. Ang Tito Ama na ito ay namatay hindi nagtagal pagkarating ko sa pangunahing pamilya, kaya hindi ko siya masyadong natatandaan. Hindi siya patay.